And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga ang balita mga kababayan. China, no? Kini-question na ngayon ang Pilipinas dahil sa mga ginagawa nating activities diyan, military activities natin diyan sa may bandang Batanes, no? At ito ang naging sagot ng Department of National Defense natin mga kapatid. Wala kayong pakialam. Naku po. Masakit sa loob ng China yon mga kababayan, no? Nasagutin ka ng bansang kontrolado mo dati na wala kayong pakialam, no? Yan po ang ating bibigyan ng opinion at reaction ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at please lang paki-like po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Pakinggan natin to. Iginiit ng Department of National Defense na walang pakialam ang China hinggil sa ginagawang pagpapaigting ng presensya ng militar sa Batanes. Yon, di ba? Sabi ng China, ano yung ginagawa nyo dyan? Bakit may mga ganyan kayong mga activities dyan sa Batanes? No? Sagot naman ng National Defense natin, Department of National Defense, wala kayong pakialam. No. Akala kasi ng China mga kapatid, hawak pa rin nila sa liig ang Pilipinas. Ang problema mga kababayan, no? Para mahawakan mo sa liig ang isang bansa, kailangan hawak mo rin sa liig yung kanilang presidente. No. Ngayon, no, hindi nila mahawakan sa liig ang ating presidente mga kapatid. No. Unlike before, sa panahon ni President Duterte, na talagang tinuring pa natin silang kaibigan. Kaibigan natin ang China, hindi kalaban. Diba? Tapos dagdag pa yung sinabi ni PRRD dati mga kababayan, no, tungkol din sa West Philippine Sea. Sa South China Sea. Kaya nga tinawag na South China Sea yan dahil sa kanila yan Ngayon, nung bumaba siya sa pwesto, pumalit si President Marcos. Iginiit ni President Marcos mga kapatid, sa amin ang West Philippine Sea. Wala kayong pakialam dyan, China. No. Kinwestiyon pa ni President Marcos yung kanilang mga pinagsasabi dyan tungkol sa mga claims nila. Ano ba yung 10-dash line nyo? Saan galing yan? No. Sa pagkakaalam namin, napatunayan na namin to sa buong mundo na itong West Philippine Sea na to pagmamay-ari ng Pilipinas, no. Saan nang gagaling yung 10-dash line ninyo? Di ba? So diyan pa lang mga kababayan, no. Pinapakita na ng ating presidente na hindi na niya hawak ang Pilipinas ngayon. No, kung sa dating administrasyon kinaibigan pa nga natin sila, no, ngayon hindi na. At naninindigan na ulit tayo ngayon sa ating karapatan dyan sa may bandang West Philippine Sea. Kaya ngayon mga kapatid, itong China, nagagalit. No? Nagagalit. Bakit parang sinusuwag na kami ngayon ng Pilipinas? Bakit may mga ganyan na silang military activities ngayon? Dati wala yan . Bakit ngayon itong Pilipinas parang lumalaki na ang ulo? Diba? At dagdag pa dyan mga kababayan, no? Mas lalong naasar ang China noong malaman nila na ang Pilipinas ay ibinalik na natin sa Amerika. No? At muli nating binuhay yung ating treaty sa Amerika. No? Kaya ngayon ang China mga kababayan, no? Kini-question nila. No? Kumbaga parang chini-check yan, para sa akin mga kapatid, no? Para bang chini-check lang nila kung kontrolado pa ba nila ang bansa. Kaya kunwari kini-question nila. No. At noong malaman nila mga kababayan na hindi na nila kontrolado ang Pilipinas, ito ang kanilang ginawa. Nilabas ng DND ang pahayag kasunod ng naging statement ng China kung saan nagbanta ito sa Pilipinas dahil sa ginagawang pagpapaigting ng military presence sa parteng hilaga ng ating bansa. Diba? Narinig nyo? Nagbanta sila sa Pilipinas. Ano ang sinabi ni Wang Wenbin, yung spokesperson ng China? Huwag kayong maglaro ng apoy. Diba? Yun ang kanyang sinabi mga kapatid. Huwag kayong maglaro ng apoy at baka ito yung ikakapahamak nyo. Diba?
Biruin nyo yung mga ganong pagbabanta nila. Kung totoong kaibigan nila ang Pilipinas, mga kapatid, no, dapat nire-respeto nila yung soberanya natin. No. Ang akala kasi ng China, mga kababayan, tuluyan na nilang kontrolado ang Pilipinas. Ngayon, no, hindi nila mabasa ang takbo ng isip ng ating presidente. No. Dahil hindi na sila pinapansin ni President Bongbong Marcos ngayon. Diba? Sa halip, no, napansinin sila, nakipagkasundo uli si President Marcos sa Amerika. Oh. To the point, mga kapatid, na itong Amerika ay magagawa pa, no, or magtatayo ng kanilang sariling base militar dito sa teritoryo ng Pilipinas. Mas lalong nagalit ang China dito. Hindi lang talaga sila makaporma, mga kababayan, na to the point na tututukan nila tayo ng baril. Dahil kung sakali mang gawin nila yan at na tulad nito, kasangga na uli natin ng Amerika, malaking bansa na talaga ang kakalabanin nila, hindi lang Pilipinas. Noon kasi, tinaboy ni President Duterte ang Amerika at mas pinili niyang kumampi dito sa China. Kaya ang China noon, namamayagpag talaga, mga kababayan. No? Lalo na nung sinabi ni PRRD, kaibigan natin ang ang China. Nung narinig ni Xi Jinping yun, lumaki agad ulo si Jinping. No? Ipasok lahat ng shabu sa Pilipinas. No? Ipasok ang lahat ng illegal na pasugalan, yung mga online gambling natin, ipasok nyo yan sa Pilipinas. Diba? Padamihin nyo pa yung mga online loan apps nyo. No? Tapos takutin nyo lahat ng mga Pilipino pag hindi sila nagbayad. Di ba? Yun ang ginawa ng China sa Pilipinas, mga kababayan. Hindi man literal yan na sinabi, mga kapatid, pero makikita mo talaga, no, during sa term ni PRRD, ang daming nasasawata ng PDEA, mga kababayan, no, na mga tuli-tulinadang shabu. No? Merong iba dyan nagsasabi sa akin, tinatakot pa kasi ako, mga kapatid. Magdahan-dahan daw ako sa pagsasabi ko ng tuli-tulinadang shabu. No. Sa liit siguro ng utak niya, hindi niya na-gets yung kwan ko. Ang pagkakaintindi niya yata, mga kababayan, no, na literal na sinabi ni PRRD na ipasok yung shabu ng China. Ang ibig kong sabihin doon, mga kapatid, no, sa tuli-tulinadang shabu, yung business ng China na mga tuli-tulinadang shabu, mga kababayan, unti-unting pumasok sa Pilipinas. Pinasok nila lahat dito yung naglalakihang amount ng shabu. Pero may sa panahon ni PRRD, may nahuhuli sila na yung parang yung parang ano bang tawag doon, yung parang nakadrum na malaki, no? Naimbestigahan pa nga sa kwan yun Naimbestigahan pa nga yun sa tawag nito, sa Senado no? May nasasawata sila ganung kalalaki yung mga amount of shabu. Ngayon, kung hindi totoo yung sinabi ko, bakit? Tingnan nyo sa report ng PDEA, sa mga kumukontra dyan, sa sinasabi kong tuli-tulinada yung shabu nung panahon ni PRRD. Tingnan nyo yung report nung panahon ng nanunungkulan pa si President Digong. No? Tingnan nyo yung record ng PDEA kung ilang billion na worth of shabu yung nasawata noon. No? Kaya nga, mas lalong humigpit yung tukhang nun Diba? Kasi nung mga panahon na yon, talagang tambak kasi ang stocks ng shabu dito sa Pilipinas. No? At dahil yon sa pakikipagkaibigan ng ating presidente dyan sa China. No? Hindi ko sinasabing literal na hinayaan ni President Duterte yon, no, na papasukin dito yung mga illegal ng China. Kundi, ang sinasabi ko, simula nung naging kaibigan natin ang China, no, tuli-tulinadang shabu ang pinapasok ng China dito. No. Kaya nga sabi ni PRRD dito, sasagutin niya lahat, no, yung mga pinagagawa ng mga kapulisan noong time na yon. Kasi nga, ang daming nga namamatay, mga kaibigan, di ba? Ang daming namamatay na nanlaban. No? Paano ba naman kasi, mga kapatid? Sobrang mura ang shabu ng mga panahong yun. Di ba? Wala kinaibigan niya ang China
Yun yung naging consequence sa kanyang termino, mga kababayan. Hindi niya pinaglaban yung kuan natin, yung bansa natin laban dyan sa mapang-aping China. 'Di ba? Ito namang mga diehard supporters ni President Duterte, no. Manonood dito sa video ko tapos hindi pala marunong makaintindi. Kulang pala sa comprehensions, mga kapatid. No. I-message ba naman ako na magdahan-dahan ka sa pagsasabi mo na tuloy-tuloy nadang shabu. Ano pagkakaintindi mo sa sinabi ko? 'Di ba? Sobrang kitid ng natawa na nga lang ako, mga kababayan eh. No, natawa na nga lang pati sa Facebook ba naman sa Facebook page ko nag-message sa akin. Brad, magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. No. Magdahan-dahan ka sa pagsasabing tuloy-tulinadang shabu. Totoo naman, tuloy-tulinadang shabu yung pinasok ng China dito. No? Baka hindi mo alam, may record ang PDEA dyan. No? Magkwan ka sa mga naging Senate hearing ng mga time na yon, diba? So ito yung pinaka dismayado ang China dahil dito, mga kababayan. No? Nawala na yung control nila. Kahit sabihin natin illegal yung mga kapatid, no? Yung mga pinapasok nila dito, malaki pa rin ang kinikita ng China doon, mga kapatid. No, dahil yung nagmamanufacture ng mga shabu na yan, no? Syempre nagbabayad din ng buwis sa China yan, eh. 'Di ba? Nagbabayad din ng buwis sa China yan, no? Kaya kung magkano ang kikitain dito sa merkado nyon, sa merkado dito sa Pilipinas, no? Nire-remit din yan doon sa China. Ito yung kinita namin doon. Sige, ibigay mo na yung shares ni Xi Jinping. Gano'n naman doon sa China, mga kapatid. Lahat ng negosyo mo, illegal man o legal, magbubuwis ka sa gobyerno nila. Oo. Kasi doon, hindi naman tinitignan as illegal yan. No? Ibabalita na may mga ganito illegal. No? Gagawin lang ni Xi Jinping yan. Utusan yung mga tauhan niya, ayusin nyo yan. Ito namang mga tauhan niya na membro din ng sindikato, maayos na po. Wala na. Hindi na papansin ni Xi Jinping yan. Ganon ang kalakaran sa China, mga kababayan. No? Ayon doon sa isang documentary na napanood ko. Ganon sila doon. Kailangan wag lumabas sa media itong mga bagay na to, kaya tatapalan ngayon niya ng mga tauhan niya. Tapos i-report nila kay Xi Jinping. Okay na po, mahal na presidenteng baliw. Wala na po tayong mga illegal na ganyan dito. Tatapalan yung media, 'di ba? Kaya ayon ng China, mga kababayan, na yung mga balita doon sa kanila nakakalabas, no, naglilik sa international media, no. Kasi ayon nilang mabisto yung baho nila doon sa China. No, ngayon dito sa Pilipinas, friends, magkaibigan, pasok na shabu dito. Yung mga illegal na pogo nila nandito na sa Pilipinas, no? Yung mga loan apps nila na hold upper nandito na rin sa Pilipinas, 'di ba? Ngayon wala na, unti-unti na silang binubura dito ngayon ng ating presidente, mga kapatid. No? Kamakailan lang ang dami kong balitang napakinggan patungkol sa mga ganyan-ganyang gawain nila, yung mga pogo-pogo na nire-raid ngayon, mga kababayan. No? Walang tigil yung pagmamatiyag ng ating mga law enforcement diyan sa mga pogo nila, no? Yun yung isa sa kinakagalit ng China, mga kapatid. At lalo na yung military force natin, no? Naghahanda na rin. No? Para bang nakikita talaga ng China, sinusuwag na talaga kami ng Pilipinas. We are no longer friends. No. Yun ang isa yan sa dahilan. At sabi ni Wang Wenbin, huwag kayong maglaro ng apoy. At baka ikakapahamak nyo yan. Diba? Tuloy. Muling binigyan diin ng DND na sakop ng Pilipinas ang Batanes at wala nilang pakialam ang China anuman ang ating gawin sa ating teritoryo. Wala talagang pakialam ang China, mga kababayan, sa lahat ng teritoryo natin dito sa Pilipinas. Kaya nga lang, may mga iba tayong teritoryo dyan na pilit na talaga nilang inaangkin. Pero ngayon, no, yung mga kahit anong activities ang gawin ng Pilipinas ngayon, mga kapatid, wala nang karapatan dyan ang China.
We are no longer friends with China, mga kababayan. Mas nanaisin ko pa, ito personal ko lang na opinion to Pansarili kong opinion to mga kapatid Don't get me wrong, please lang, no. Mas nanaisin ko pa na sakupin na lang tayo ng ng Amerika kumpara sa sakupin tayo ng China. 'Di ba? Kasi pag China ang sumakop sa atin mga kapatid, no. Panigurado, lahat ng tao sa Pilipinas magiging addict. Literal, magiging addict lahat ng tao sa Pilipinas. Sugarol, addict, yan. Yan ang magiging profile ng mga kababayan natin, mga kapatid, no? Pag sa China tayo sinakop. Pero pag US, 'di ba? At least maganda na yung lahi natin, gaganda yung lahi natin, no? Tapos gaganda pa ekonomiya natin, lalakas yung bansa natin, 'di ba? Tingnan niyo na lang mga nangyari sa Guam, no? Tingnan niyo, maunlad ang Guam, mga kababayan, no? Hindi naman ibig sabihin mga kapatid na pag sinakop tayo ng Amerika, babaguhin yung pangalan ng Amerika. Ilalagay lang naman yan sa record na US territory, no? Kung sakali man, no? Pero ang Amerika naman hindi ganoon mga kababayan Hindi sila ganoon, no? Ang gusto lang ng Amerika kasi mga kababayan, no, panatilihin yung pagiging magkaibigan ng Amerika at US. And the fact na sila po talaga ang nakatulong sa atin during sa World War II mga kababayan, sapat na yun na dahilan para maging magkaibigan pa rin tayo magpahanggang ngayon, no? Dahil kung wala ang Amerika mga kapatid, no, Hapon na yata ngayon ang nagmamay-ari ng Pilipinas, no? Pero kaalyado na rin natin ang Japan ngayon mga kababayan. So hanggang dito na lang pala to guys, no? Itong video na to. And yun, mga kababayan, no? Sana po ay matauhan na itong mga kababayan natin pro-China. Hindi natin kaibigan ang China, kung tutuusin sila yung nagpalugmok sa Pilipinas, no? Hanggang dito na lang guys. Adios.